Nandito ako, sabi mo dati, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iiwan. O, di ba? Naku, mukhang magiging random ho yung topic natin, mga kababayan. Kasi, ito, mga video na ito, no ICC. So, ito, may sagot naman din po si Atty. Claire kay Bato de la Rosa, mga kababayan. Sabi, ito si Bato de la Rosa hindi nag-aaral ng mga balita. Attorney, kahit hindi naman po balita, hindi naman although malamang napanood. Hindi naman din pinag-aaralan yan. Tignan mo nga, yung hearing niya doon sa PIDEA leak na hearing na ginawa ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Ano po ang napala ng bayang Pilipinas daw? Wala. Gastos. No? Yung mga ipinatawag, pagod lang. May resolution bang nangyari? Wala ho. Meron bang naging batas? Wala ho. Wala lang. Alam nyo yung kanta ni Glock 9? Kanta ni Glock 9, kanta yata ni Francis Magalona at saka ni Chito Miranda. Sa dulo no, sabi, hindi namin alam kung paano ito magtatapos. O yun, pagkahinto ng tugtog, tapos na. Ganon din ho yung hearing ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Hindi alam kung paano tatapusin o wala na susunod na wala na susunod na hearing. Diba? Kasi nga ho, mga kababayan, wala, bara-bara. Hindi pinag-aaralan lahat. Basta, basta i-connect natin si First Lady dito. No? O biruin mo, kumuha nung witness. Ang kinuha si Eric. No? Ano ba pangalan? Nakalimutan ko na si Eric Si Picoy. Akalang-akala ni Bato de la Rosa, kakampi niya si Picoy nung nandun ho, mga kababayan. Kumbaga, kampanteng-kampante. Nung tinanong niya si Picoy, napikon! Ano sabi ni Picoy? Ngayon ko lang po napatunayan na ang paggawa-gawa pala ng kwento at yung puro mga kalokohan lang na sinasabi ko, mapupunta ako dito sa Senado. At take note sa buwisit ni Bato de la Rosa, kinontempt si Picoy. Ano sabi ni Picoy? Naku, may bag na nga po ako. Ready na ako dyan. Yung mga ganyang mga galawan ni Batorni, mga kababayan, hindi pinag-iisipan kahit talo ang bayan. No? Basta, ito ay mai-connect namin, masira namin yung mga nakaupo, masira namin ang presidente, masira namin ang First Lady, gagawin namin ito. Ano daw po ang pinagbasihan nila kung bakit sila may PIDEA leak? Yung 2 butas ng puncher. Yung 2 butas ng puncher. Authentic po ito. No? Bakit? Paano mo nasabi? May 2 butas ng puncher. Yun na yun. Mga kababayan, kahit alam niya at halata na, pinaiikot siya nung isang kalbo na nag-EDSA. Ngayon, nasa na yung isang kalbo na yun na nag-EDSA? Wala na din. Sabi, putik na yan. Magtatawag kayo ng EDSA. Sasabihin nyo, pupunta tayong lahat sa EDSA. Tapos, ang mangyayari, yung kalbo lang pala ang may hawak. Nasaan na yung 20 pesos na bigas? Tapos dito, ano ba yun? Yung test? Hair follicle test. Ngayon, wala na. Hindi na napag-uusapan. No? Akala niya, sabi siguro, naku, magiging vlogger na ako kasi nakilala ako nila Maharlika. Pagkatapos ng hearing, gumawa ng channel, nag-open ng channel. Ang daming nanonood. Ang daming nanonood. 1, 2, 3, 4, 5 araw. Pagkatapos, wala na. siguro tinamad na hong mag-vlog, mga kababayan. Alam niyo naman ang pakay niyang mga yan, pera. Di ba? Wala. 1, 2, 3, 4, 5 days. Madami nanonood. Pang-6, tinatamad na sa kanya. Pang-7, ayaw na. Pang-8, wala na. Ngayon, wala nang vlog. Parang si Boss Dado
Busnado, nasa ka na din. Hindi ka na namin nararamdaman. Naku, ang dami ko na sinabi. Hindi ko pa na-play si Atty. Claire. O game! Atty. Claire, banat po. Meron kasi akong sagot sa kanya kanina eh. Hmm. Diba sinasabi niya kasi na rehash issues? Lakas ng loob ni Senator Bato magsita ng rehash issues? Eh bago yung ICC. Kumbaga, inulit lang. Para pakalugin lang ang itlog ni Bato de la Rosa. Eh bago nga yun. Di ba? Yun ho, mga kababayan, galing kay E.S. Bersamin ho. Diba? Panoorin muna natin ito mga. Although malamang napanood yun naman ito. Okay? Kasi sinisisi niya ang Malacanang. Oh. 'Di ba? Kasi sinabi at least wina-warningan ka Bato ng Malacanang. Oh, kaya ready ka din, 'di ba? Pagka hindi kayo winarningan, pag hindi nakialam sa inyo, tapos sasabihin nyo naman tinrider kayo ng Malacanang. Sa pupunta yung Malacanang talaga para sa inyo. 'Di ba? Pagka naman kumilos, sasabihin naman Malacanang ang nasa likod dito. Hindi mo na maintindihan dito sa mga hinayupak na ito eh. Si E.S. Lucas Bersamin kasi tatanong. Diba? Kung natanong, hindi naman nila binibring up yung issue. Minsan kasi itong si Senator Bato, dapat talaga nag-aaral muna ng news eh. Ay ko po. Hindi. Kasi nga kabado. Kapag kaya, narinig niya ICC. O kahit hindi siya yung pinag-uusapan, naku putik na yan. Ito na naman, ICC na naman. Sa araw-araw na nakakulong yung Diyos ng mga DDS na si Kibuloy, ICC. Pag ICC ang pinag-uusapan, ngatog ang itlog na ni Bato. Diba? Ito na, ICC na naman. Putik, parang yung addict sa kanto, Pagka may tumulag na mobile, napapaganon na no? Sa kanya naman, pag nabanggit yung ICC, mapapalingon ng ganon. Naku. Tuloy! Atty. Claire, tuloy niyo po. Hindi nag-aaral ng balita. Diba? Dapat nag-aaral siya ng news. Kasi kung ano lang yung tanongin sa kanya ng media as issue na, hindi niya alam anong pinagmulan. Paranoid kasi, di ba? Dapat tinanong niya muna paano na-bring up ito. Siguro ito, hindi ko alam kung anong ginagawa ni Senator Bato araw-araw, di ba? Hindi ko alam. Di ba siya aware sa ibang mga news? Di ba dapat tinanong niya muna, saan niya galing? Bakit niya nasabi na dapat ganon? Wala, basta yung makakasira o basta kahit anong kontra sa mga Marcos. Yan, mabilis si Bato dyan sa mga ganyan. Di ba? Kasi si ES ay tinanong. Na-interview. Nung na-interview, nasabi, ICC. Si Bato, hindi na mapakali. Putik na yan. Baka may ICC dito sa gilid ko, Kung yung mga adik doon sa mga lugar ninyo, pag nakarinig ho ng wang-wang, ganun lang din kay Bato de la Rosa yan. Ng media. Diba? Kudo ba yun? Paano kung may warrant of arrest kay Senator Bato? Ano sa tingin yung dapat niya sagutin? Di namin siya pahuhuli. Di magkakaroon naman ng favoritism yon. Kasi naging favorite nila si Digong dahil pinadala nila. Oo nga. Di ba? Ang sabi, base naman po, mga kababayan, dito kay E.S. Bersamin, ang sabi niya naman according to ICC. Di ba? Base sa ICC, mag-i-issue sila ng warrant of arrest doon sa mga co-accused. Yan naman po, di ba? Ba't nagagalit si Bato de la Rosa? So dapat di ba pantay-pantay? Di ba pinadala sa dahig? Ang sarap-sarap ng weather dun. Ayaw nila dun. Nandun niya si Roque, pinagsisiksikan yung kanyang sarili dun. Si Roque eto, isa pa ding makapal ang muka. Makapal. No? Ang lapad na mukha nun pero bagsak na ngayon yung pisngi. Bakit to? Sinasabi nila, bakit hindi iuwi si Pilipinas, si dating Pangulong Duterte? Meron namang justice system sa Pilipinas. Siya tong may kaso din sa Pilipinas. Ayaw umuwi. Hindi naman naniniwala sa justice system ng Pilipinas. Ang gulo,
Kung ang gusto ho ng mga DDS kasi mga kababayan, eh yung tipo bang laging sitwasyon papabor sa kanila. O, yun yung gusto nila, mga bossing. Kagaya nung kay Buloyski. Sasabihin, naku, wala na talagang hustisya sa Pilipinas. O, si Kibuloy, nang nahuli, di ba? Wala na talagang justice system. Sira ang justice system ng Pilipinas. Yung kay dating Pangulong Duterte naman, nakulong doon sa ICC. Oh, okay naman ang justice system ng Pilipinas, ha? Oh, ang gugulo ninyo. O, sino basa nung lips ko? Sino yung nakabasa nung sinabi ko? Diba? Kaya, ang sagot ni ES, same treatment. Diba? Tsaka kung yung sinabi ng ICC. Inisip mo, pag sinabi mo same treatment, kat mukha nung ginawa namin kay Duterte, ibig sabihin wala siyang favoritism. Tantay. Same lang. Oh, parehas lang, bato. Parehas ng eroplano. Kaya, nako, bato, paiikot-ikutan mo doon sa mga tao mo. Yung Villamor Air Base, kung saan nakaparada yung eroplano. Kapag ka nandyan, medyo ingat-ingat. No? Baka kapag ka naka-ready para lumipad, ingat-ingat. Oh, same lang din daw ang gagawin. Sasalubungin sa airport, o kung sa iyo naman pupuntahan kung saan ka nandoon. Tapos ang susunod Villamor Air Base, babasahan ka ng tawag dito, Miranda rights, tapos isasakay. O at least yung sa dating Pangulong Duterte 10 oras. O baka ganun din, 10 oras din ang ibigay sa iyo pagkatapos basahan ng Miranda rights. Parehas daw. Parehas ang ending ay Hague. Pantay ang tingin. Ating presidente, senador ka man, walang magiging papaboran. Oh. Di ba? Kasi kung pinadala nila si dating Pangulong Duterte doon, edi ipadadala din yung ibang co-perpetrators. Ikaw ba to? Ikaw yung sinasabi. Ipapadala ka din daw doon. Oh, co-accuse di ba? Si Bato, naku po, love na love pa naman ni Batorni yung kanyang mga apo. Alangan naman isa lang ang ipadala. Doon sabihin nyo, bakit siya lang? Ang dami-dami namin dito, di ba? Ba't siya lang ang pinadala? Hindi, sandali. Tingin ko, Attorney Claire, okay si Bato dyan. Tingin ko okay si Bato dyan, yung sasabihin na, bakit si dating Pangulong Duterte lang? Yun nga di ba? Ang lagi niyang sinasabi, sasamahan ko hanggang huli si dating Pangulong Duterte. Hindi ko iiwan ang taong to. Tapos ano po ang ending? Ang ending ngayon, nagtago. Nagpatay ng cellphone. Oh. Kung totoo yung sinasabi ni Batorni na hindi niya iiwan ang dating Pangulong Duterte, sasabihin, ES, sabihin mo sa mga nandyan, pauwi na ako. Sasamahan ko si dating Pangulong Duterte doon sa Dahig. Hindi Iba ang ginawa Nag-off ng cellphone.